Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, sa Banal Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang mapayapa, masaya, pinagpala at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at narito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang topic po ng kapahayagan natin ngayon ay tungkol po sa binhi ng pananampalataya. Subalit bago po ako magsimula, ay nais ko pong mag-alay ng isang pananalangin para hingiin po ang presensya ng ating Panginoon sa Kristo sa mga oras na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang banal na Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Mabuting Diyos na siyang nagmamahal sa lahat ng kanyang nilalang. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan na sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, ay hinihingi po namin ng iyong awa at habag. Nalalaman mo, Panginoon, ang laman ng aming puso't isip. Nalalaman mo, O Diyos, na ang aming mga pagkukulang, nasisiyasat mo, Panginoon, ang aming buhay. Humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, Panginoon, sa iyo. Sa lahat po ng aming pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban. Kahabagan mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. At maraming salamat po, O Diyos, sa dakilang kahabagan sa kapatawarang ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na kaloob mo. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na siyang pinagpala mo, na ikaw po ang Diyos na mabuti, na siyang naglalaan ng mabubuting bagay sa iyong mga nilikha. Salamat sa biyaya at pagpapala, sa mga pagsubok na aming nararanasan na lagi pong may solusyon na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kapahayagan mo na amin pong maririnig. Ang mga buhay mong salita, Panginoon, ang siya pong mag-aliw sa aming nalulungkot na espiritu, sa aming puso't isip. Maging kaliwanagan, Panginoon, ito. Maging kalakasan ito, Panginoon, sa aming buhay at maranasan po namin, Panginoon, ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapahayagan mo. Bigyan mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod ng triple portion of anointing sa mga oras na ito. At dalangin ko po ang katagumpayan sa mga oras na ito, sa mga darating pang sandali, Panginoon. Lukuban ako, Panginoon, ng Espiritu Santo at itago mo po ako, O Diyos, sa iyong likuran. Pahiram mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis at ikaw po ang Diyos na mangusap. Ikaw po ang Diyos na magsalita at makita, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Maramdaman po ng bawat isa ang kapayapaan at ang kaligtasan nagmumula sa mga buhay mong salita, Panginoon, at ang presence mo sa mga pagkakataon na ito. Speak up, Jesus. Hallelujah. And take over, Holy Spirit, sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta po kayo? Purihin ang Diyos. Mabuti po ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. At ang ating pong gospel sa kapahayagan ng Panginoon sa topic po natin na binhi ng pananampalataya ay hango po sa Hari 9:1-9. Ang sabi po dito sa Hari 9:1-9, at nangyari nang matapos ni Solomon ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari at ang lahat na nasa ni Solomon sa kanyang kinalulugurang gawin, na ang Panginoon ay napakita kay Solomon na ikalawa, gaya ng siya'y pakita sa kanya sa Gabaon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, aking dininig ang iyong panalangin at ang iyong pamanhik na iyong ipinagbadya sa harap ko. Aking pinapaging banal ang bahay na ito na iyong itinayo upang ilagay ang aking pangalan doon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at sa katuwiran na gagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, ay aking ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman. Ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ngunit kung kayo ay magsisihiwalay sa pagsunod sa akin, kayo ang inyong mga anak at hindi ingatan ng aking mga utos, ang aking mga palatuntunan na aking inilagay sa harap ninyo, kundi kayo magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisisamba sa kanila. Akin ngang ihihiwalay ang Israel sa lupain na aking ibinigay sa kanila, at ang bahay na ito na aking pinapaging banal sa aking pangalan ay aking iwawaksi sa aking paningin. At ang Israel ay magiging kawikaan at kakutsaan sa gitna ng lahat ng bayan. At bagaman ang bahay na ito ay totoong mataas, gayon may ang bawat magdaan sa kanya ay magtataka at susutsut
At kanilang sasabihin, bakit ginawa ng Panginoon ng ganito sa lupain ito at sa bahay na ito? At sila ay magsisisagot sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon, nilang Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto at nagsisipang hawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila at kaya't pinarating ng Panginoon sa kanila ang lahat ng kasamaang ito. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Ito pong napahayagan natin, ito pong gospel na ito ay hango po ito sa Hari 9:1-9. Ito po yung tipan ng Panginoon kay Haring Solomon. Ito po yung pinagpala ng Panginoon si Haring Solomon. Dahil po sa kanyang binhi ng pananampalataya. Binigyan ng Haring Solomon po ng karunungan at kayamanan sa lahat po ng mga hari sa lumang panahon. At ito po, meron siyang pangako ang Panginoon na sa oras na itinatag ang kanyang kaharian na pinapagawa niya kay Haring Solomon ay naandun po ang pagsama ng Panginoon. Subalit, kung lalakad ang haring ito sa taliwas po sa palatuntunan ng Panginoon, ay kanya daw itong gigibain. Ito po ang mensahe dito po sa gospel ng hari na ito. At sabi nga po, sinusubok ng Diyos ang pananampalataya ng tao sa pamamagitan ng masasakit na pangyayari sa ating mga buhay. Sa oras na tinawag ka ng Panginoon upang makapaglingkod ka sa Kanya, wala ka pong dahilan para hindi ka sumunod. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, ang Diyos po ang pumili sa iyo. Marami kang tanong, maraming bakit, maraming takot at ilusyon sa iyong kaisipan na mga negatibo na naglalaro sa isip mo kung bakit ka tinawag ng Diyos sa paglilingkod, na iniisip mo pa lang, inaakala mo na ito na po ang mangyayari sa iyo. Ang binhi po ng pananampalataya ay nagmula sa isang butil na kasing liit lang daw po ng mustasa na kung ipapahawak natin sa Diyos at iaalay sa Kanya, kaya po niya itong palakihin at kayang magpalipat ng mga bundok. Naniniwala ka ba dito kapatid na sinabi yung faith can move mountain? Pero tayo pong tao ay nalilito sa panawagan ng Diyos kasi nandun po tayo sa parang namumulat lang po tayo dun sa mga nakasanayan lang natin. Pero yun nga po, sinasabi ng Diyos na see beyond expectation. Tingnan mo daw po na mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Mas malawak ang kapangyarihan niya. Mas malaki po ang kakayahan na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi tinatawaran po natin yung kakayahan niya na hanggang dyan lang ako, dito lang ako. Pero hindi. Merong inihain sa'yo ang Panginoon sa panawagan sa'yo, sa paglilingkod mo na mas malaking biyaya at pagpapala. Kundi ang gusto ng Panginoon, tinitingnan niya po ang ating pananampalataya. Kung matatag ba yan? Kaya mo bang panindigan kapatid ang pananampalataya mo? Ang itinanim na binhi na pananampalataya sa puso ng tao ay sinusubok po yan ng Diyos. Hinuhulma ng Panginoon kasi tinitingnan niya kung kakayanin mo ang ibibigay niyang buhay na nais mo para sa buhay na ito. At yun nga po, pero tayo pong tao, nalilito po sa panawagan ng Diyos, lalo kung hindi pa rin po natin nararating yung tamang destinasyon. Kasi meron po tayo mga katanungan na, totoo ba talaga ang Panginoon? Parang, totoo ba talaga itong pananampalataya ko? Parang dito lang ako. Pero hindi nga po. May mga pinili po ang Panginoon na sadyang para dito ka sa ganitong sitwasyon. May pinili po ang Panginoon na parang nandun ka for greatness para dumakila ang Panginoon sa iyo at tumakila ka sa harap ng mga tao. Makita ng tao kung sino ka. Makita ng tao kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo para maniwala ang tao na pwedeng magbago ang Diyos ng buhay ng tao na parang posible. Posible, hindi po imposible. Kayang gawin ng Panginoon na mula ka sa ganung putik, mula ka sa ganung katatayuan ng buhay, kaya niyang itayo, kaya niyang ibangon ang lahat, kaya niyang kahit patay, kaya niyang buhayin. So yun po, parang meron siyang isang instrumento na gagamitin na magiging liwanag, inspirasyon ng mga tao para maging biyaya at pagpapala sa mga tao para makita niya, makita ng tao, makita ng lahat na ang kabutihan niya ay hindi lang dito sa binibigyan natin ng limitasyon. Makapangyarihan ang Diyos. Malaki po ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Malaki ang amang nasa langit at huwag po nating tawaran ang kakayahan niya sa ating buhay. At yun nga po, nalilito po tayo sa panawagan ng Diyos lalo kung hindi pa po natin nararating ang tamang destination. Pero sinusubo ka ng Panginoon. Parang nag-OJT ka. Nagtitraining ka sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa'yo, mag-show up ka. Huwag mong takasan yung panawagan mo, huwag mong itago. Tinawag ka ng Diyos sa paglilingkod, maglingkod ka kasi may buhay kang hinihingi sa Kanya na ang Diyos lang ang nakakita. Na kaya pala ganun kahirap, ganun pala kabigat yung pinagdadaanan mo kasi may buhay pala siyang ibibigay sa'yo na base doon sa nasa desire ng puso mo. Kasi kung ano po yung inisip natin, kung ano po yung itinanim natin sa thoughts natin, sa puso natin, nakita ng Diyos na, ito ang gusto ng taong ito yung desire mo. Parang nakafocus ka doon, wala kang ibang makikita.
doon ka nakafocus. At ang Diyos naman, habang doon ka nakatutok, tinitingnan ka rin ng Panginoon, nakaalalay siya sa'yo. At yun nga sinasabi po sa Isaiah 60:22 na, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Papangyarihin daw pong madali ng Panginoon yung pangako niya. Kasi hindi niya kaagad ibibigay sa'yo yung mga bagay na nais mo kung hindi ka pa niya nahulma. Huhulmahin muna ng Panginoon para maging okay ka, para maging kang malakas, maging kang matatag. Parang yung mga pressure na ginagawa niya sa'yo sa buhay mo, hinihahanda ka ng Panginoon para maging prepared ka sa panahon na tatayo ka sa harapan niya, or mayroon siya sa yung ipag-uutos na mas malaki na kaya mong hawakan, na hindi ka basta-basta magigiba, na parang sasabihin, matatag ka, hinug ka sa panahon, kaya mong tayuan kung ano ang ibibigay ng Panginoon sa'yo, kasi yun ang gusto mo. Halimbawa, parang kumikilos ka na bose ka, kung parang ganyan ang mga galawan mo at ganyan ang huhulmahin ka dyan ng Panginoon sa karakter mo, hanggang sa kung ano talaga yung gusto mo, nakikita ng Diyos yan. Yan ang ibibigay sa'yo, parang namamagnet mo kung sino ka, yan yung desire ng puso mo, so yan ka. Yan ang yan ang nakamuestra sa iyong buhay. Kung ano yung gusto mo bilang tao. Ano ba talaga yung gusto mo? Minsan sabihin natin parang okay na ako dito. Okay na ako ng ganyan. Hindi, wag natin pong tawaran ang kakayahan ng Diyos. Malaki ang Diyos. Kaya ang pananampalataya natin po dapat matatag, matibay. Kung halimbawa may mga taong humahad lang na susuan, sige nga, talagang subukin ko nga ito kung talaga ba itong matatag. Hindi lang po sa material na bagay nakikita yung binhi ng pananampalataya mo kung magigiba o hindi. Hindi lang po doon sa material na bagay, parang wala naman yan. Minsan nga po meron pang mga maraming material na bagay, pero ang daling magiba, ang daling bumigay sa pagsubok, ang daling konting lang, parang pinitik lang, konting sa buhay. Hindi na kinaya. Naglakad-lakad na parang, anong tawag po nito? Inatake ng anxiety and depression. Habang buhay na gano'n, hindi na nakapag-isip ng kung ano ang dapat sa buhay. Ang anxiety and depression po, totoo po yan, dumadating yan sa buhay ng tao, sa pagsubok po natin. Pero yan po ay parang blessing in disguise sa atin ng Diyos, na parang magkaroon po tayo ng connection sa Kanya. Magkaroon po tayo ng paglapit sa Kanya. At yung binhi po ng pananampalataya sa puso natin, na itinanim ng Panginoon, ay kaya po niyang palakihin sa oras na pinapahawakan po natin sa Kanya ang ating pong buhay. At marami pong susubok sa'yo. Marami pong hindi lang dun sa nakikita ng tao na para masabing tagumpay ka. Doon sa nakikita kung paano ka tatayo sa harapan ng Panginoon. Doon yan. Yun po yung pinakadakila dun sa na gustong mangyari ng Panginoon. Hindi yung doon ka lang malakas kapag meron ka. Kailangan malakas ka habang wala ka pa. Para nakikita ng Diyos, malakas to, magaling to, marunong to, mapagkakatiwalaan to. Pwede itong maging magaling na tagapag-ingat ng kanyang ibibigay, ng yaman daw po ng buong universo na hindi na uubos-ubos. Hindi po nauubos ang yaman ng Diyos. Hindi lang po nakikita dun sa Kasi subukan mo pong mawala ang lahat ng bagay sa'yo. Nagkakaroon po yan ng takot sa puso. Parang takot akong mawala. Takot akong Doon po yan, parang bibigay ka, mababaliw ka, di mo na alam yung gagawin mo. Pero yun pong mga ganun, nagkakaroon po ng restoration yan. Kahit halimbawa, alisin po ng Panginoon ang mga bagay na yan sa'yo. Sinusubukan ng Panginoon ang pananampalataya mo kung hanggang saan mo kaya siyang tayuan. Kaya mong tayuan ba yung pagmamahal mo sa Kanya? Totoo ba na mahal mo ang Diyos? Ano ba ang kaya mong i-offer sa Panginoon? Sa binhi ng pananampalatayang ibinigay niya sa puso mo simula nung bago ka lalangin dito sa mundo. Nakatatak na po kasi iyan sa Panginoon. Kumbaga parang may destinasyon siyang inilagay sa iyo. Sa bawat tao dito sa mundo, may kanya-kanya po tayong destinasyon sa buhay natin. At yun nga po, nagkakaroon po tayo ng kalituhan kung saan po pala talaga tayo dapat. Parang, okay na ako dito, okay. Hindi. Kaya nangyayari sa'yo para mga kabiguan nangyayari sa'yo kasi hindi ka para dyan. Masakit yan. Pero yan po ay mga lesson sa ating buhay. Sasabihin, kailan pa ako Lord matututo? Matanda na ako. Mamamatay na lang. Hayaan mo lang. Ang importante, tanggapin mo ng buong puso yung ginagawa niya. Kasi hindi ka bibitawan ng Panginoon. Hanggat hawak ka ng Panginoon, palalakasin niya yung puso mo. Palalakasin niya ang kaisipan mo. Patatatagin ka niya at aayusin niya ang buhay mo. Maging magkaroon po tayo ng parang craving doon sa pagiging maayos ang buhay. Kasi dito po sa mundo, sa ibabaw ng lupa, puro po dito mga kaguluhan, puro mga pasakit, puro mga kahapisan sa buhay, puro mga kalungkutan. Isipin po natin, tingnan po natin yung gusto natin mangyari sa ating buhay. Kasi syempre gusto ng tao, laging payapa, peaceful ka. Hindi ka lang dun sa material things. Gusto natin palagi ng maayos. Gusto natin, dun po tayo, magnasa po tayo palagi ng kaayusan, ng kasiyahan, na maingatan po natin itong ating lupang katawan. Kasi ang lupang katawan natin ay ang templo po ng Panginoon. At ating pong Panginoong Hesukristo ay pumapasok sa puso
ng tao na bukas na handang tumanggap sa Kanya. So ito pong templo natin, itong katawan natin, ingatan po natin. So wag po nating pabayaan na parang ma-anxiety and depression lang tayo. Okay po yung umiyak ka, okay po yung bumagsak ka dyan pansamantala. Pero hindi mo ipapakita sa mundo o doon sa mga taong nang aapi sa'yo na ganyan ka kahina. Hindi ka minsan parang magugulat sila. Ba't ang lakas mo, parang hindi to bumibigay, ba't parang kaya niya mag-isa, kaya niyang hindi po. May kakampi, may Diyos na sumasama sa taong yan. Kaya huwag mong mamaliitin, huwag mong ismulin. Kaya pinangyayari ng Panginoon niya dyan para makita mo, makita ng tao na inaapi-api nyo, pinababagsak ninyo yung taong yan. Kasama niyo ang Diyos. At doon ninyo makikita ang kabutihan ng Panginoon na merong Diyos na kayang magligtas sa buhay ng tao. So yun po, parang magiging siyang instrumento. Ang paglilingkod natin ay magiging instrumento sa kaligtasan ng buhay ng tao. Kasi contagious po yan. Habang nakakakita po tayo, kasi tayo pong tao, dumadanas po tayo ng pagsubok bawat isa sa atin. Gusto po natin palagi may kausap, parang ubos na yung oras mo, ang dami mo nang tinawagan, ang dami mo nang umattend ka na sa inuman, nalasing ka na doon, pero yung utak mo hindi pa rin payapa, yung puso mo hindi pa rin payapa, tawag ka ng tawag, yung mga tinatawagan mo, yung mga business transaction mo, puro mga nagka-cancel, yung mga kausap mo. Kasi bakit? Nalilito tayo sa buhay natin kung saan talaga ang tamang destinasyon natin. Pero, binibigyan tayo ng banal na takot ng Panginoon, ng blessing in disguise sa anxiety, sa mga problema po natin, para magkaroon po tayo ng connection sa Kanya. Parang gusto sabihin ng Panginoon, teka, sandali, mag-pause ka muna, mag-usap muna tayo, makipagsalitaan ka muna sa akin, kasi baka may gusto pong sabihin ang Panginoon sa'yo. Kaya yung maupo ka, mahiga ka, pakinggan mo ang tinig ng Diyos, nangungusap ang Panginoon. Sa panalangin po natin, kapag nananalangin tayo, manalangin muna tayo, tapos tahimik po tayo, saglit, nagsasalita ang Diyos. Ipapaisip niya sa'yo kung ano ang gusto niya para sa'yo. Ipapaisip niya sa'yo kung paano mo masosurvive yung problema mo. Hanggang sa hinuhulma tayo ng Panginoon para magkaroon po tayo ng puso na tatanggap sa lahat ng pagsubok na nararanasan natin. At yun pong kalituhan natin sa panawagan niya dahil hindi po natin alam ang destination pa natin. Siya po ang magtuturo ng path. Yun pong mga pains natin. Hindi ko po sinasabi na wag natin pong parang mukmukan. Mahirap po magpayo na parang wag mong daan, ang tawag nito, wag mong istayan, daan mo. Minsan ang tao po kasi, hindi yan makakapagsalita ng ganyan sa'yo hanggat hindi nila nararanasan. Tatawanan ka lang yan hanggat wala sila dun sa sitwasyon. Pero, ipinapakita muna ng Panginoon sa kanila na parang meron tao na dumanas ng ganito at dadating din ito sa'yo sa gantong punto, ganito ang gawin mo. Mararanasan mo yan. Lahat po ng tao, wala pong naganap na problema ng mga nakaraang panahon na hindi po naranasan at mararanasan din po natin ngayon. So, yun po yun. At sa panawagan po sa atin ng Panginoon, narinig mo ang kanyang tinig at meron po siyang ipinapagawa sa atin para makapaglingkod tayo sa kanya. Para po magbukas po ang liwanag sa buhay po ng ibang tao. Parang maging biyaya at pagpapala tayo. Liwanag po. Hindi lang liwanag na, mare, pautang naman dyan. Parang magiging liwanag ka sa akin kapag pinautang mo ako, mare. Parang magkakaroon ng kaliwanagan ang buhay ko kapag binigyan mo ako ng tulong. Hindi po. Minsan parang sapat po tayo at sapat po ang Panginoon. Parang may gagawin siya para sa atin. Parang yung tao na nilalapitan natin is hindi po yun yung tao para sa atin. Sinusubo ka doon sa part na yun kung ibababa mo pa ba yung sarili mo or maniniwala ka sa Diyos na meron siyang gagawin sa'yo. Na parang kung ang mundo, parang inuusig ka or binababa ka ng buhay, tayuan mo yung pananampalataya mo, yung binhi ng pananampalataya. Kasi meron pong Diyos na didipa. May didipa sa'yo. Merong Diyos na tutulong, na iaangat ka, na aayusin niya ang lahat ng bagay sa buhay mo. So, parang harapin po natin yung buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. Siyempre, magagalit po tayo. Mapupuno ng galit yung puso natin. Ayaw natin ng ginaganon tayo. Ayaw po natin ng tinatrato tayo ng parang kabastos-bastos, walang karespeto ito na Kasi, kaya sila nagiging ganon. Kasi, ganon sila sa sarili nila. Kailangan nilang baguhin. Kung ano yung ginagawa nila sa kapwa nila, yun ang kailangan nila palang baguhin sa sarili nila. Hindi pa nila yun nakikita hanggat hindi pa nila nararanasan. Pero sa ipinapakita mo na parang okay lang sa'yo, pinapatawad mo sila na parang pinaglalaroan kanila. Minsan, yung pagtikom po ng bibig natin ay hindi rin maganda. Magsalita ka ng katotohanan para ma-realize din nila. Ma-realize nila na hindi maganda yung ginagawa nila.
Pero ituturo ng Diyos sa'yo ang karunungan kung paano ka magsasalita, paano sila masasapul, paano babagsak yung kalaban mo. Ituturo ng Panginoon yan sa'yo. Kasi hindi ka papabayaan ng Diyos. So, sabi nga po, hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok na parang above average, yung pagsubok kasi hindi mo kaya. Nandun po yung pagsalo na ang Panginoon palagi pong nakaalalay sa atin. So, yun po. At kung narinig mo ang kanyang tinig at may pinapagawa sa yung isang bagay na magbubukas ng liwanag sa buhay ng ibang tao at matanggap ang kaligtasan na kaloob niya, susukuan mo ba siya, kapatid? Or tatalikod ka ba sa paglilingkod na pinagagawa ng Panginoon sa'yo? O haharapin mo ng buong puso, buong lakas, ang binhi ng pananampalataya na itinanim sa puso mo na siyang pagmumula nito para maging liwanag ka sa kapwa mo? Ito po yung kapahayagan nating mapapakinggan. Ito po yung, meron po tayong 3 dito sa kapahayagan sa binhi ng pananampalataya. Sa number 1 po, sa iyong panawagan, lumakad ka daw sa katuwiran. Yan po ang sabi. Sabi rin po dito kanina sa, dito po sa Hari 9. Nasaan po dito yung sinasabi? Na lumakad daw po tayo sa katuwiran. Sinabi ng Panginoon sa kanya, aking dinilig ang iyong panalangin at ang iyong pamanhik na iyong ipinagbadya sa harap ko. Aking pinapaging banal ang bahay na ito na iyong tinayo upang ilagay ang aking pangalan doon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Kapag lumalakad po tayo sa katwiran, nandun po ang pangako ng Diyos. Nandun siya nakatingin sa atin. Pero kung nilalakaran po natin yung ayaw niya sa buhay natin, gigibain niya ng Panginoon. Ayaw niya, aalisin niya yan sa'yo, binigay niya sa'yo. Kasi hindi mo sinusunod yung palatuntunan ng Diyos. Hindi mo sinusunod yung utos niya. Ito po yung sa iyong panawagan, lumakad ka sa katwiran. Nakatutok po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At kapag lumalakad tayo sa katwiran, nandun po ang pagsama niya. Basahin po natin dito sa 2 Corinto 4:18. Praise the Lord. Nasaan na? Ang sabi po dito, hallelujah. Okay. Sa iyong panawagan, lumakad ka sa katwiran at paano daw po tayo makakalakad sa katuwiran? Ang sabi dito sa 2 Corinthians 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen po ba? Ito po na sabi, mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ito po yung Panginoon. Ito po yung ating amang nasa langit. Hindi natin siya nakikita, pero nagtitiwala tayo sa Kanya. Yun nga pong mga mayor, kahit mga barangay tanod nga lang, kapag sinabi niyo po yung pangalan, parang naniniwala ka, parang anlakas mo na. May power ka na. Sa barangay tanod pa lang, bibigyan ako ng 1 kilong bigas, 1 pirasong sardinas, at 1 noodles niyan. Parang nagtitiwala ka sa mga relief goods sa nakikita mo lang. Hindi mo pala nakikita, parang balibalita pa lang, naniniwala ka na doon na meron ka ng relief goods. Pero doon sa Diyos, sa amang makapangyarihan na nagsussustain ng lahat ng bagay dito, hindi ka naniniwala. Pero sabi ng Panginoon, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. May katapusan daw po ang lahat ng bagay na yan. Kumbaga, walang permanente dito sa mundong ibabaw. Ang permanent dito ang Panginoon, ang ating pong amang nasa langit. Siya lang, wala pong iba. Hindi po yung mga inaasahan natin na may mga kapangyarihan na makakatulong po sa atin. Wala po yung kayang gawin. Minsan, yan pa pong may mga kapangyarihan, yan po ang magpapabagsak sa'yo. Kasi minsan, gusto nila, ang tao pong nasa kapangyarihan, puro po paghahangad lang din yan. Puro kapangyarihan ang gusto. Lagi nagpaparami ng kapangyarihan. Kasi ayaw ibaba yung sarili, ayaw pong ibaba yung pride. Kasi gusto lang po parang laging nasa mataas na posisyon. Nasa mataas ka lang na posisyon palagi. So sa atin pong panawagan, lumakad daw po tayo sa katwiran ng Diyos. Paano po yan? Itutok po natin ang ating pagtingin sa Panginoon. Yung parang, ang dami sa yung umuusig, ang dami sa yung kumakalaban, ang dami sa yung problemang lumalapit, ang dami sa yung parang nililito ka ng paligid mo, nandyan yung mga, alam mo na sa sarili mo nabibigatan ka na, alam mo na sa sarili mo nahihirapan ka, bubugbugin ka pa ng problema, sunod-sunod pa yan. At kung yung ano pa yung ayaw mong mangyari, yun pa ang mangyari sa'yo. Pero, teka muna, saglit lang. Ang sabi ng Panginoon, lumakad ka sa katwiran. Paano ka makakalakad sa katwiran? Maniwala ka daw dun sa hindi mo nakikita. At yun ang hindi. At yun ang hindi. Natatapos yung hindi nakikita. Nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Sasamahan ka. At sinasabi na, itutok mo ang pagtingin mo sa Panginoon kahit marami kang problema. Hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao. Minsan sasabihin niyan sa'yo,
wala kang ginagawa sa buhay mo pag ganyan, para relax ka lang, kapatid. Mas mabigat ang ibinigay na misyon ng Panginoon kaya sinasabi mo sa katatayuan mo lang. Huwag mong uriin yan. Huwag mong tingnan kasi baka bigla kang pumitik niya, mabali ang leeg mo o kaya kung anong mangyari sa'yo. Sa Diyos ka rin babagsak. Huwag mong tawaran ang kakayahan ng Diyos sa buhay ng tao. Huwag mong ipapagmalaki ang mga bagay na meron ka. Ipagpasalamat mo sa Diyos na hindi mo nararanasan kung ano yung nararanasan ng kapwa mo. Ganyan po yan. Kaya tayo minsan nakakaranas ng ganyan na parang pagbagsak, pagkawala ng lahat ng bagay para magkaroon po tayo ng puso o pagmamalasakit sa kapwa natin. Na sa kabila po ng lahat ng pinagdaanan natin, nauunawaan mo. Ang laki ng pangunawa mo, kapatid. Nauunawaan mo sila kasi alam mo kung gaano kahirap ang mawala. Nauunawaan mo. At nauunawaan mo yung mga taong nanguusig sa'yo, pero hindi mo sila hahayaan na disrespect ka. Hindi mo sila hahayaan na babuyin ka nila, bastusin ka nila. Bakit? Hindi ka naman kabastos-bastos. Hindi mo naman sila binastos. Kumbaga, sinasabi nga dito na itutok mo ang pagtingin mo sa Panginoon na kahit ang dami sa yung gusto kang pabagsakin, ang dami sa yung nagsasalita ng mga chismosa lang naman doon sa bahay nila. Chismosa lang sa kapitbahay. Ang dami sa yung parang mga nagsasabi na, alam mo yung mga paninirang puri. Maraming mga ganyan. Siyempre, minsan papansinin natin yun, lalo pagka parang, hello, excuse me, parang makikipag-away ka. Pero yung galit mo, inupaandarin mo. Pero minsan, magsalita ka tungkol sa katotohanan. Huwag kang palaging parang sobrang bait sa kanila. Birahin mo, kapatid. Kita mo, nagsasalita ng tungkol sa Diyos, tapos tinuturuan ng gano'n. Hindi po. Hindi kailangan lagi mabait ka sa kapwa mo. Minsan nakakainis din po yung mga ganyan ng mga tao na abusado, inaabuso ka hanggang sa tuluyan ka nang wala na sa yung matira, inaabuso ka na. Kahit tayuan mo pa yung sarili, parang inuubos ka na nila para silang mga anay. Anay sila sa buhay mo na parang pababagsakin ka nila. Pero yun nga po, ang sabi dito na lumakad daw, kasi sa paglilingkod po sa Panginoon, marami pong mga pagsubok talaga. Sobra po yan. Ito po ang pinakamahirap na panawagan ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi po yung katulad sa mga ano lang na parang okay na makatapos ka ng pag-aral mo, trabaho, bahay, meron kang masayang family, okay kayo, meron kayong mga ganito. Pero hindi, may kulang palagi sa puso. May espasyo palaging maliit na kulang sa atin. Ano yung kulang? Ang Panginoon. At ito pong may tao din pong tinawag naman para makapagbigay po ng kapahayagan ng Panginoon. Pero tinawag ka sa ganyan, hindi, ibig sabihin wala kang karir. Ang tao pong pinagmimisyon ng Panginoon, wala po iyang karir. Bakit po? Kasi pinatututo ka ng Panginoon sa pinagagawa niya sa'yo. So, ito pong mga ito na sinasabing, sa panawagan po natin, lumakad tayo sa katuwiran. Huwag daw po tayong lumiko sa kaliwa o kanan. Anong kaliwa o kanan? Huwag mong pakinggan yung mga nanira sa'yo. Huwag mong pakinggan yung mga chismosa lang dyan. Na hindi lang man nila maayos-ayos yung buhay nila. Ang daldal ng bibig, pero yung sarili hindi nakikita. Hindi man lang makapaglinis ng sarili nilang bahay. Hindi man lang mahugasan ang kanyang private parts. Hindi man lang siya makapaligo, hindi makapagsipil, madilaw ang ngipin. Pero kung makachismis at kung makapagsalita sa'yo, na parang ano ang nangyayari sa kanya. At yung nga ba sabi na lumakad po tayo sa katuwiran. Lumakad po tayo sa panawagan sa atin. Huwag natin tingnan sila. Huwag natin tingnan ang nasa paligid natin. Maging bingi po tayo sa distraction. Maging pipi tayo sa distraction. At maging matigas po ang puso natin sa distraction at ating pong kaisipan. Pero minsan, hindi mo rin makakayanan yan. Kaya kumbaga, diyan ka pinalalakas ng Panginoon. At yung mga tao na yan, yan din po ang ginagamit ng Diyos para mahulma ka sa pananampalataya mo. Pero, yun nga po, hindi dahil nagsasadyos na tayo, masyado tayo mabait. Pairalin mo din, kapatid, yung pagiging makatwir at makatarungan ng Panginoon sa buhay mo. Sapat ang kakayahan at lakas na binigay ng Diyos sa iyo para maipagtanggol mo ang sarili mo. Nakakapagsalita tayo ng katotohanan at doon sa katotohanan na yun, doon mo sila magagantihan. Sabihin mo sa kanila yung totoo. I-directa mo sa kanila para ma-realize nila na yung ginagawa nila at hindi pa nila nararanasan ay nakakasakit sila ng kapwa nila. Subalit may mga tao nga po na bully o mga kasi hindi pa nila nararanasan at sila man po ay kulang ng karanasan sa buhay at hindi rin nila maintindihan ang buhay at sila man ay nasisilaw sa liwanag mo na gusto ring maranasan yung kaligtasan naranasan mo. So wala silang magawa sa'yo, kaya ang ginagawa na lang nila sa'yo, babatuhin ka na lang, hihilahin ka pa baba. Pero yun nga po sabi, itutok natin ang ating pagtingin sa Panginoon. Wala kang ibang titingnan. Yung mata mo, i-focus mo sa Panginoon. At kung ano man ang maririnig mo, wala ka na dong dapat intindihin sa kanila. Kumbaga, wala na kayong pakialam kung anong ginagawa ko. Basta gawin mo, pinapagawa sa'yo ng Panginoon at ang Diyos ang bahala na magtatanggol sa'yo. At bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon kung paano mo mabubuwal ang kalaban mo. Sino bang mga kalaban mo dyan? Mga chismosa lang naman.
Yung mga pangit lang naman dyan, mga kapitbahay na palagi isa yung nangungutang, hindi ka binabayaran. Na pinautang mo na, pinahiram mo na, hindi ka pa binayaran. Bakit? Nag-dismiss pa sa'yo. Ikaw na ang sinaktan. Ikaw, pero yun nga po, dumadating din tayo sa ganung point ng buhay. Kumbaga, kaya natin nararanasan yun. Kasi meron po tayong matututunan na magkaroon po tayo ng pang-unawa at pagmalasakit sa ating kapwa. Lahat po ng tao nakakaranas po ng problema at wala pong perfect life. Wala pong perfect life dito sa ibabaw ng lupa. Subalit sa Panginoon, ang Panginoon po ang perpekto na nagmamahal po sa bawat isa sa atin. At binibigyan po tayo ng karapatan ng Panginoon na makalapit sa Kanya. Napakahirap na sabihin, puro ka na lang sa Diyos, puro. Ipagpasalamat mo kapatid na meron kang malalapitan na ganyan, na liwanag na matatakbuhan. Hindi ka naman sinabing tutukan mo yan taong yan. Hindi ka naman sinabing diyan ka lang mag-focus. Ang sinasabi sa'yo kapatid ng panawagan ng Panginoon, merong Diyos na malalapitan ka sa oras na kailangan mo ng kaligtasan. Meron kang matatakbuhan kung ayaw mo pa ngayon natanggapin. Kung ayaw mo pa, kailan ka pa lalapit sa Panginoong Hesukristo? Kailan ka pa kapag naghihingalo na yung buhay mo? Kung hiwit na yung labi mo, yung dahil na-stroke ka na dyan, hila-hila mo na yung paa mo, putol na yung paa mo, kailan ka kapag maluba na yung karamdaman mo? Pero yun nga po, hindi ka naman pinipilit. Hindi ka nire-recruit. At wala naman po akong pagdadalahan sa mga re-recruit kung sakasakali po na. Ako po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapagpahayag ng mga buhay na salita at magbigay po ng kabutihan ng Panginoon. At hindi po makikita yan. Wag mong i-degrade hindi nakikita yan sa katatayuan sa buhay. Ang kabutihan ng Diyos ay binibigay niya po doon sa mga hindi marurunong. Ang kabutihan na makapagpahayag ka, binibigay niya po doon sa mga taong durog na durog. Maraming karanasan. Subalit may puso na nagmamahal sa tao. Kaya yung nagsasabi na inuusig-usig mo yung kapwa mo, inuusig-usig mo yung taong nagsasalita. Pilit mong pinababagsak, darating ang panahon, lalapit ka dyan sa taong pinababagsak mo. Darating ang panahon, magiging liwanag yan sa buhay mo. At magpapasalamat ka dyan sa taong pinababagsak-bagsak mo. Bakit po? Kasi nakatuto ka dun sa liwanag, dun ka lang nakafocus sa Kanya. Hindi naman siya yun, kundi ang Panginoong Hesukristo yun. At sa mga taong naglilingkod na palaging binabato ng kapwa, pagsubok po sa buhay, pagsubok sa pananampalataya, harapin po natin yung mga pagsubok na ito. At binibigyan din po tayo ng karunungan at kaalaman ng Panginoon kung paano po natin maipagtatanggol ang ating sarili sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya nga po sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ibig sabihin, mabubuhay tayo sa katotohanan. Huwag tayo mabuhay sa mga kasinungalingan. Huwag natin lukuhin ang sarili natin palagi na parang, alam mo naman na nang bababae yung asawa mo, lulukuhin mo pa yung sarili mo, walang babae yan. Praise the Lord. Alam mo naman na kagagaling lang nila dun sa hotel, alam mo naman lang, pero niloloko mo yung sarili, mahal na mahal ako ng asawa ko, hindi yan magagawa. Yung parang tinitiis mo na dahil sa mga katangahan mo. Parang ganun. Yung parang niloloko mo, hindi po, mabuhay tayo sa katotohanan dahil ayaw mo ka mong masira, ang family, ayaw mo. Mabuhay tayo sa katotohanan. Kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo. Nararamdaman ng puso mo, sabihin mo. Kasi baka kailangan din niya marinig kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. Minsan sa pagiging totoo po natin, iniiwasan daw tayo ng tao kasi masyado daw parang too good to be true, masyado daw pong makatotohanan, masyado masakit daw po yung mga ginagawa natin. Hindi po. Kailangan natin mabuhay sa katotohanan ngayon. Kailangan natin mabuhay sa liwanag. Kailangan natin, ay sasabihin na naman dyan ng mga chismosa, ikaw na lang, dito na lang kami. Wala naman po akong magagawa. Patuloy pa rin po ako na makakapaglingkod sa Panginoon, sa panawagan niya. At hindi ko po yan matatalikuran. Hindi po pwedeng matalikuran ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Kasi yan po ang misyon na tinatayuan ko dito sa ibabaw ng lupa. Isasabi, meron nga po sa akin, sabi, paano pag nakaligtaan mong isang araw? Praise the Lord, kahit po ang bigat-bigat ng simula po na makapag-live ako, kahit po ang bigat-bigat, kahit hindi ko na po makayanan, kahit hindi ko na rin po alam. Sabi ko sa Panginoon, bahala ka na. Basta, mai-survive ko na makapagpahayag ka at makapagbigay po ako ng papuri sa iyo, mapasalamatan kita sa ganung bagay man lang. Mapasalamatan kita sa mga pinagdadaanan ko. Na imbis po magreklamo ako, nagpapasalamat ako sa pamamagitan ng ginagawa kong ito sa Panginoon po. Kasi buhay pa po ako. Ino-offer ko po ang buhay ko sa Panginoon. At hindi ko po hahayaan na parang mababastos ng kahit na sino ang paglilingkod ko sa Diyos. Marami po sa akin ang babastos sa paglilingkod ko sa Panginoon. Marami sumusubok na, sinasabihan pa nga dati po ako ng baliw ka, sira ulo ka, parang umalis ka na dyan, walang mangyayari sa buhay mo dyan. Marami po parang pero sa lahat po ng karanasan ko sa aking buhay, ang pagturo ng Diyos palagi na andun po. Nakaalalay po yan sa akin. Hindi po niya ako doon niya po rin ako tinuturuan niya akong manalangin. Pinapalawak tayo ng Panginoon sa pananampalataya para lumalim po tayo sa Kanya, sa pananampalataya sa Kanya, sa ugnayan sa atin pong Panginoong Hesukristo na
Ang ibinigay po sa atin ng Panginoon ay hindi po biro. Hindi po yan biro-biro. Joke-joke lang ito. Parang joke-joke lang itong ginagawa ko. Hindi po. Kasi magiging buhay na patotoo ka sa darating na panahon sa mga taong nabibigatan ang buhay. Magiging biyaya at pagpapala ka. Ang Diyos ang magpapala niyan, hindi po ang tao. Ang Diyos ang gumagawa. Minsan po, sa tahimik na laban natin, minsan yung mga pag-iyak po natin, mahirap po ang naglilingkod sa Panginoon. Hindi niyo po alam yan na puso, durugan po ng puso, ng isip yan. Yung iba po, pag wala kang Diyos, bibigay ka. Baliw, mapupunta ka po sa mental hospital. Pero ang Diyos nakasama natin. Sa oras po na dumadanas tayo ng pagsubok, sa oras po na na-anxiety and depression tayo, sa oras po niyan, pinalalakas niya po tayo. Binibigyan tayo ng iba yung kalakasan ng Panginoon at ng hindi masayod na kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Hindi natin mauunawa kung saan galing, ba't ang payapa ng mga puro ka na problema pero peaceful ka naman, maganda ka pa rin naman, wala ka nang kakainin pero maganda ka pa rin, buhay ka pa naman ngayon. Kumbaga, marami po tayong pagsubok na pinagdadaanan pero may solusyon po palagi ang Panginoon. Halimbawa na lang, nasa Kwaresma po tayo kasi ngayon. Wala kang pagkain, parang ginipit ka ng Diyos. Ipasok mo kapatid sa pag-aayuno. Kaya ng katawan mo. At doon po sa ating pong pag-aayuno ay nakikibahagi po tayo ng paghihirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po yan. Iisipin ng tao, parang boring naman ito. Parang wala naman itong pakinabang sa mundo. Parang tahimik, nonchalant, walang ka. Pero hindi po. Sila man ay namamangha sa biyaya, lakas na bigay ng Diyos sa'yo. Namamangha, nagtataka sila. Parang akala nila ganun ka lang. Parang ang weak mo, parang ano ka. Pero sa pagiging tahimik po natin at sa oras na nagsalita ang Diyos sa atin, nakipagsalitaan, namamangha rin po yung mga taong tumitingin at nambabato sa'yo. Ibig sabihin kaya ka binabato, mabunga ka. Ibig sabihin kaya ka binabato, mas mataas ka sa kanila at hindi kanila kayang gibain. Alin po yung hindi kayang gibain? Yung pong pananampalataya natin. Yung binhi ng pananampalataya na nasa atin pong mga puso. Lahat po ng tao mayroong binhi ng pananampalataya. Hindi po yung pwedeng wala. Kahit po yung sabihin napakasama yung tao na yan. Kahit mamamatay tao yan, kahit durugista yan, kahit po magnanakaw yan. Lahat po ng tao. Lahat ng tao mayroong pong binhi ng pananampalataya. Nasa sa atin po yun. Kung gagamitin po natin yan sa tama at susunod po tayo sa ating pong Panginoong Hesukristo na parang papapasukin natin siya sa ating buhay para po maranasan natin ang kaligtasan at ang liwanag. Bakit lagi po sinasabing kaligtasan? Payapa po ang buhay kapag nasa Panginoong Hesukristo ka. Payapa po ang buhay. Parang isama mo daw ang buong sambahayan mo sa paglilingkod. Minsan parang sabihin nakakahiya naman, parang simba ka lang ng simba. Dasal ka lang dyan ng dasal. Mabuhay po tayong palagi sa katuwiran. At yun nga po, lumakad po tayo sa katuwiran ng kaloob ng Panginoon sa atin. At ang Diyos po ang magtuturo kung ano po ang dapat nating gawin. At ang pamilya daw po na naglilingkod o nananalangin, nananampalataya sa Panginoon, ang pamilya po masaya at pinagpala. Praise the Lord. At naranasan ko rin naman po yan sa aking mga anak. Nang ako po ay nasa Philippines pa, nang mga anak ko po, sinasauli ko sila sa harapan ng Panginoon. At itinatalago ko ang buhay ng aking mga anak. Ang Diyos po ang gumawa nito sa akin, sa panawagan na ito. Wala po akong alam sa pagsasalita dito. Wala po akong alam sa mga salita sa Bible. Wala po akong alam. Pero ang Diyos po ang nagbigay ng karunungan at kaalaman para makapagpahayag po ng kabutihan niya. At yun po mga naranasan ko sa aking buhay ay magiging buhay na patotoo, living testimony dito sa kapanahunan ito na maging biyaya at pagpapala rin po sa iba. Huwag nating tingnan. Huwag nating tingnan yung katatayuan ng tao. Tingnan mo kung gaano ba pinatatag o pinalakas ng hanggang ngayon nakatayo pa, buhay pa, hindi nagigiba. Na parang sinasayawan lang ang problema. Parang sinasayawan ka lang kapatid ang pagsubok na binibigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi, huwag natin daw pong intindihin ang sinasabi ng kapwa natin kasi sila ay distraction lang. Ang pakinggan mo yung puso mo, nangungusap ang Diyos dyan sa dapat mong gawin. Ano ba yung desire ng puso mo? Saan mo ba gustong pumunta kapatid? Ano ba yung trip mo sa buhay mo? Ano yung mga trippings mo? Gusto mo ba uminom ng alak? Gusto mo bang maging masaya? Gusto mo, kung ano ang gusto mo, gawin mo kapatid, makakapagpasaya sa'yo. Pero lumakad ka sa katuwiran ng Diyos. Huwag kang tumingin sa kaliwa o sa kanan. Dumiretso ka. Kung ano ang desire ng puso mo, yan ang gawin mo. Tingnan mo ang Diyos kung paano kanya tinitingnan. Meron po sa akin parang dinidistract ako. Na parang, umano ka na, wag ka na daw. Na parang, ano ba to? Parang may naririnig na, huwag kang manghikayat ng mga makakasama mo. Parang, maghanap daw po ng ikakabuhay sa buhay ko. Maghanap daw po ako ng parang pagyaman. Pero sa akin po, sa puso ko, sa nararamdaman ko po ngayon, sa buong buhay ko po, na ginagawa sa sarili ko,
Gusto ko pong tingnan ang kakayahan at kabutihan ng Panginoon na kaya niyang gawin sa akin. Doon po ako nakafocus sa Kanya kasi siya ang source ng lahat ng bagay. At sa ginagawa ko, naniniwala ako na nalulugod ang Diyos, nagagalak siya ang Kanyang puso sa ginagawa ko ngayon. Nagagalak siya. Sabi ko naman sa Kanya, nagawa ko na Panginoon ang lahat ng bagay na pinagagawa mo ngayon. Ikaw naman. Kasi hindi ko rin alam kung anong gusto mo. Kasi kahit maghanap tayo ng maghanap, kung hindi ang kalooban ng Panginoon, aalisin ka rin niya sa sitwasyon na yan. So, tingnan po natin ang ating sarili kung paano po tayo tinitingnan ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag lumalakad ka sa panawagan ng Panginoon at sa katwiran ka lumalakad, mahalaga ka. Nakikita mo yung sarili mo na mahalaga ka. Kung paano mo tinitingnan na makapangyarihan ang Diyos, ganun ka tinitingnan ng Panginoon. Powerful ka, kapatid, hindi ka powerless. Powerful ka. Parang suotin mo ang baluti ng kaligtasan ng Panginoon at lumakad ka sa katwiran na siya ang gaganap sa buhay mo, na parang ikaw ang may-ari ng buong universo. Parang tayuan mo yung panawagan sa'yo at ang Diyos ang magpapakita sa'yo ng mga bagay na gusto mo naman sa buhay mo. Huwag mong tawaran ang kakayahan ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, kapatid. Baka isang pitik lang ng Diyos, mamangha ka sa kabutihan niya. So wag nating hayaan na ma-distract tayo kasi yun ay parang flavor lang, parang twist lang ng Panginoon na parang ginagawa lang niya yan sa'yo para palakasin ka, patatagin ka. At yung mga tao na yun na nagdi-disrespect sa'yo at yung mga tao na yun na nagpapabagsak ng faith mo ay ginagamit din ng Panginoon. At sa oras na nagsalita ka sa kanila ng katotohanan, hinihipo ang puso't isip nila. Kasi bakit? Nahihiya sila sa'yo kasi nagsasalita ka ng ganyan sa kanila dahil nakikita naman sa'yo na hindi ka naman dapat nilang ganunin. Pero sa ginagawa nila sa'yo, nananatili kang mabuti. Nananatili kang mabuti, kapatid. Nananatili kang mabait sa kanila. Nananatili kang totoo. Nananatili kang tapat sa taong gumagawa sa'yo ng hindi maganda. So, yun nga. Patayin mo daw ang kaaway mo ng kabutihan. Hanggang sa manlumo sila na hindi na nila makayan. Ang bait-bait naman ng taong to. Nasabi nga, dakilang tanga ka daw, sobrang bait. Hindi. Makita ninyo ang puso ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Jesucristo, kung halimbawa, hindi niya binigyan ang tao ng karapatang makalapit sa Kanya at lahat ng tao ay parang nagagalit siya sa oras na nagkakamali tayo. Lahat po tayo para mamamatay, na wala na po tayong pupuntahan, pero binigyan niya tayo ng pusong nagmamahal, pusong mabait, pusong laging parang inaabuso natin ang ating pong Amang nasa langit, inaabuso po natin ang ating pong Panginoon. Hinahayaan lang po tayo ng Diyos. Bakit po? Kasi hinahantay niya po tayong bumalik sa Kanya. Magsisi tayo, magkaroon po tayo ng pagsisisi sa ating buhay at bumalik po tayo sa paahan niya. Kasi kung siya na lang na natitira ay magagalit pa po sa lahat ng kasalanan natin, saan po tayo lalapit? Kanino ka lalapit, kapatid? Sino lalapitan mo sa oras na nanghihina ka? Kung ang Panginoong Jesucristo hindi ka tatanggapin at magagalit siya. Kaya siya sabi na dakilang tanga ka daw kasi mabuti ka daw, mabait ka daw. Hindi po. Ang pusong nilagay sa iyo ng Panginoon, sa puso mo na naglilingkod sa Kanya at tapat ka sa Diyos, puso po yan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Puso yan ng Diyos, puso ng Amang nasa langit. Hindi po yan puso na tanga, puso ka na. Kasi ang Diyos ang naglagay niyan sa buhay mo. Hindi naman ikaw. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Kaya yung mga nagsasabi ng ganyan, dakilang tanga ka, wala kang alam, tanga ka daw sa buhay mo. Kasi inubos mo, hindi. Kaya ka naging ganun. Ipagpasalamat mo na merong dakilang tanga na nilagyan ng Diyos ng pusong nagmamahal, na napakalaki ng puso nagmamahal sa tao, para meron kang karapatang makalapit, makahingi ka ng tulong, may makakaunawa sa ugali mo, may makakaunawa sa buhay mo, nauunawaan ka. At yung taong binabato-bato mo, at yung taong naglilingkod sa Diyos, darating ang panahon, lalapit ka, mamamangha ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi bakit? Dakila ang Diyos, buhay ang Diyos sa buhay ng taong yan. Inayos ng Diyos ang buhay ng tao niya. Binabato-bato mo, dakilang tanga, naubos hindi. Mamamangha kayo hanggang sa matuto kayong manalangin, matuto kayong lumapit sa Panginoon, matuto kayong humingi ng tawad sa Diyos, na meron pong Diyos na tatanggap sa bawat isa sa atin. Yan po ang pinapasabi ng Panginoon. Kaya yung puso po natin na nagmamahal, ingatan po natin yan. Kasi puso ng Diyos yan. Puso ng Panginoon yan. Hindi po yung puso lang ng tao. Pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Pusong bato. Huwag natin lagyan ng pusong bato. Huwag natin pikiin. Hindi natin kayang pikiin. Hindi mo kayang pikiin, kapatid, ang puso na nagmamahal ng totoo. Pure heart, hindi mo kayang pikiin yan. Ng mga fake love mo lang, wala yan. Pero pag ang Lord, pag ang Panginoon Jesucristo ang nagmahal sa atin, totoo, kayang baguhin ang buhay mo. Kahit patay, kaya niyang buhayin. At kahit bulok, kaya niyang papaniriwain. Kahit mabaho ng katawan natin, kahit bulok na kahit aayusin ng Diyos ang lahat.
Gagawin niya tayong tao. Huhulmahin niya tayo. Lilinisin niya tayo sa ating karumihan. Amen po ba? At sa atin pong sa iyong panawagan, lumakad ka daw sa katwiran, ano daw po yung mga paraan na dapat nating gawin? Yung wag mong ihiwalay ang salita ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Wag mong ihiwalay. Kung meron kang Biblia dyan, o kaya nakakabasa-basa ka lang naman din. Siyempre, ano na ngayon ang social media, nakakabasa-basa ka lang din naman ng mga Bible verses sa cellphone, may Bible ka, magbasa ka, kapatid. Kahit pa kung paisa-isa hanggang sa masanayan ng espiritu mo, nakauhawan yung salita ng Diyos na yun ang maging kaaliwan sa ating buhay. Sabi po sa Proverbs 4:25-27. Tuminging matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga katalukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong mga lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, hiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Praise the Lord. Ito po yung huwag daw po nating ihiwalay ang ating tingin sa ating Amen po ba? So, tumutok daw po tayo. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, hiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatatag ang lahat ng iyong mga lakad. Kumbaga kasama po natin ang ating Panginoon kapag matuwid po ang ating dinaraanan. Yung lumalakad po tayo sa katwiran. Yung parang huwag nating dayain yung paglilingkod. Huwag tayong paliko-liko. Halimbawa, tinawag ka na ng Panginoon dyan sa lumang buhay mo. Anuhin mo na po. Tutukan mo. Huwag ka nang lumiko dun sa nahihirapan ka kasi susubukin ka ng Diyos eh. Susubukin ka ng Diyos. Titingnan ng Panginoon yung paninindigan mo kung talagang mahal mo ba siya. Titingnan ng Panginoon yung pananampalataya mo kung hanggang saan mo kaya. Papahirapan ka ng buhay. Raranasin mo sa paglilingkod mo. Subalit kung magiging tapat ka sa Panginoon, ang Diyos naman din ang aalalay sa'yo. At ang Diyos lang din naman ang sasama at mga tatatag ang iyong mga lakad. Yung mga plano, ano bang lakad na sinasabi? Yung mga plano po natin dito sa ibabaw ng lupa. Yung plano natin bilang tao na mga tatatag, yung mga kagustuhan natin, kung makikita ng Panginoon na tunay ang ating puso at ang ating pananampalataya sa Kanya. So yun po, na wag daw po natin ihiwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay. At igalang mo at mahalin mo ang nag-iisang Diyos na tumawag sa iyo. Mahalin mo ang Panginoon ng totoo, ng buong puso. Wag mong lukuhin na parang takot ka na mawalan ka ng jowa, takot ka na mawalan ka ng asawa, takot ka na iwang ka nito kasi pinaglilingkod ka ng Panginoon pero ang kinatatakutan mo, mawawalan ako ng pera, mawawalan ako ng tirahan, mawawalan ako ng kakainin, mawawalan ako ng trabaho, mawawalan ako ng lahat ng bagay. Ano ba yan, Lord? Inalis mo naman sa akin lahat. Naglilingkod na nga po ako sa inalis mo pa sa akin lahat. Pero ang sabi nga daw, igalang mo at mahalin mo ang nag-iisang Diyos na tumawag sa iyo. Yung panawagan sa iyo, yun ang harapin mo. Doon ka tumuto, kapatid, sa panawagan sa iyo. Huwag mong tingnan yung mga nasa paligid, mga chismosa lang naman sa buhay mo na hindi rin naman maayos-ayos ang sarili nila. Tingnan mo muna ang Panginoon na pinagagawa niya sa iyo. At ang Diyos naman ang magbibigay ng mga bagay na kailangan mo. So baka inalis ka niya doon kasi ayaw niya doon. Parang gusto niya, dito ka sa akin kasi mahal kita. Mahalin mo rin ako. So parang gusto ko sabihin ng Panginoon, sa akin ka tumutok. Tayong mga tao, baka iwanan naman ako, Lord, ng ano, kasi nakatutok na lang ako sa'yo. Kasi may mga tao po na ganyan, pag naglilingkod ka sa Panginoon, biglang nagagalit sa'yo yung asawa mo. Ano ba yan? Sa Diyos ka na lang sa Diyos, dasal ka na lang dasal, sobrang banal mo, nakalimutan mo na kami ng mga anak mo dito. Nakalimutan mo na, isama mo rin naman kasi, kapatid, yung mga anak mo sa paglilingkod. Isama mo rin naman yung asawa mo. Ay, ayaw nga sumawa ng asawa at gusto lagi nasa inuman. Gusto lagi nasa barkada. Ang sabi ng asawa, pag uwi, naggaling ka doon, nagdasal-dasal ka doon sa paglilingkod mo, nagsimba-simba ka, pagdating mo, nagmumura yung asawa mo, naglilipara ng mga kaldero kasi hindi ka pa pala nagsayang, naglingkod ka na sa Diyos. Yun ang pagsubok mong malaki sa Panginoon. Yun ang pagsubok mo. Yung asawa mo, kung paano mo siya mabaho, siyempre sasabihin, ang gagawin mo, nanalangin ka, ano ba yan, Lord, dasal na lang ako ng dasal sa'yo, mapapatay na ako nitong asawa ko. Pero nasa katatagan mo yan, kapatid. Kung paano ang paninindigan mo sa Panginoon, kung paano kanya tinawag, at kung sa paano ang pagsubok. Iba-iba kasi tayo ng pagsubok na kinakaharap sa buhay. Paano mo haharapin ang pananampalataya mo at yung mga pagsubok na kinakaharap mo sa buhay mo? Matatag ka ba dyan? Kaya mo ba yung mga kabaliwan na mararanasan mo? Yung mga anxiety and depression? Or magliliw-aliw ka? Kapag nag-anxiety and depression ka, na kinakausap ka ng Panginoon, may banal na takot ka sa puso, kinakausap ka ng Diyos sa mga ganyan sitwasyon, kapatid. Makipag-usap ka. Manahimik ka muna sandali. Umiyak ka, manalangin ka, nakikipag-usap ang Diyos sa gagawin mo. Huwag mong sukuan yung pananampalataya mo kasi yan ang pinakamayaman na hawak mo dito sa ibabaw ng lupa. Pero yun nga po, dadaan po tayo sa mga pagsubok.
At igalang daw po natin at mahalin natin ang ating nag-iisang Diyos. Huwag po tayong parang ningas kugon sa paglilingkod natin. Huwag po natin parang ayoko na maglingkod kasi iiwanan ako ng asawa ko. Ayoko na pong maglingkod kasi iiwanan po ako ng aking jowa. Or ayoko na pong maglingkod kasi mawawalan ako ng trabaho. Kasi, Lord, paano na magagawin ko dito sa trabaho ko? Alam mo, hindi balance sa oras ko. May trabaho ko sa naglilingkod. Pero ang Diyos po ang mag-aayos ng lahat ng bagay. Ibibigay ng Diyos ang desire ng puso mo. Hindi ka pa humihingi sa Panginoon, nakahain na sa'yo ang mga kailangan mo at talaga naka-organize ang lahat na magpapasaya sa buhay mo. Tapos meron sasabihin niya, ay bakit ikaw wala sa'yo makita? Ay wag mo na muna ako kapatid tingnan. Tingnan mo lang muna kapatid yung paglilingkod mo. Basta ang binaguto sa akin ng Panginoon, gawin ko ang pinapagawa niya at ibahagi ang kabutihan niya. At i-share ang mga salita niya. Ang Diyos ang bahala sa akin. Ito po ang trabaho ko, wala po akong trabaho. Full time po ako na naglilingkod sa Panginoon. Wala po akong trabaho. Si Lord po ang magbibigay ng sahod sa akin. At kapag nag-withdraw na lang ako sa Panginoon, makikita niyo po. Hindi kailangan na magpasikat or hindi kailangan po na magsasalita. Ang Diyos po ang magbibigay sa tao pong masunurin sa Kanya. Sa pagsunod po natin sa ating paglilingkod. Wala po akong sahod dito sa ginagawa ko. Wala rin po akong makukuhang kahit na anong pera dito sa ginagawa ko. At hindi ko po kayo hinihikayat na parang pinapamahagi ko po ang kabutihan ng Panginoon para maranasan po ninyo ang ating pong Panginoong Hesukristo ay buhay. Maranasan po ninyo, makita po ninyo ang kaligtasan na meron pong Diyos na kayang magbago ng buhay ng tao. Yan po ang pinakadakila dito. Kilalanin po natin ating Panginoong Hesus. Hindi rin po ako hihingian ko po kayo ng pera. Sige, bigyan mo ako ng ganito. Dahil magsasalita ako ng salita ng Diyos, kailangan mag-alay ka sa akin. Kailangan wala po. Ito pong misyon na pinapagawa ng Panginoon sa akin ay bukal po sa aking puso. At pag ito po ay hindi ko nagawa, ako po ang malalagot. Meron pong salita ang Panginoon na kasama siyang maitatatag ang kanyang mga buhay na salita. Ang kanyang kaharian, ito pong kaharian niya, ito pong mga buhay na salita. Sasamahan daw po tayo ng Panginoon. Pero sa oras na tinalikuran ko po ito at tumalikod po ako sa aking paglingkod, ako po ang malalagot. Pananagutan ko po yan sa Panginoon. Ano po mangyari sa akin? Anytime pwede niya po akong gawin diyang wala na, kunin na po niya yung buhay ko. Pero yun nga po, sumunod tayo sa panawagan ng Diyos. Huwag po tayong matakot sa tao. Huwag tayong matakot na iiwanan po tayo ng asawa. Huwag po tayong matakot sa paglingkod natin na, paano naman Lord kapag halimbawa naglingkod ako sa iyo, ay yung asawa ko baka mang babae naman ito dito sa bahay, iiwanan ko ito dito. Parang pabayaan mo yung asawa mo kapatid. Isuka mo yung puso mo dun sa Panginoon sa paglilingkod. Maging totoo ka. Hindi yung niloloko mo ang paglilingkod mo. Nandun ka sa loob ng gawain, nandun ka sa loob ng simbahan, pero ang isip mo nandun sa asawa mo na ng bababae. Nandun sa asawa mo na iiwanan ka. Pabayaan mo yung asawa mo. Kasi pag oras na gustong kunin ng Panginoon asawa mo, kukunin niya yan. Habang buhay, wala ka na talagang asawa. Pero kapag sinunod natin ang Panginoon, ang lahat daw po ng bagay, isusunod na lang niya. Siyempre, iniisip mo na, Lord, baka sa puso mo na lang. Huwag mo na sabihin doon sa asawa mo na wag mo akong iiwanan, naglilingkod ako sa Panginoon. Hindi mo na kailangan sabihin ng ganun yung asawa mo kasi may sarili din naman yung utak. Ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos ang hihipo dyan para magbago yung asawa mo na inaalala mo na syempre mahal na mahal mo yung husband mo. Nagmamahalan kayong dalawa. Nagsumpaan pa kayo na till death do us part kayo. Tapos ganyan, mabababae lang siya tapos ikaw magtinatawag ka na Diyos sa paglilingkod. Iwanan mo muna yung asawa mo. At darating ang panahon na idulog mo siya sa panalangin, maisasama mo yan dyan. Sabay kayong maglilingkod sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. At ang sabi po dito sa mga salita ng Panginoon na igalang natin siya. Ang ating po nag-iisang Diyos at lumakad po tayo sa katwiran sa ating pong panawagan. Sa Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen po ba? Huwag daw po tayong mag-chase ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal po ng ating pananampalataya. Yung binhi po ng pananampalataya natin sa ating puso. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagpasakdal niya, nagpapalaki, nagbibigay ng expansion, lumalaki, dumadami. At yun pa po na siya dahil sa kagalakang inilagay niya sa harapan niya, ay nagtiis po ng krus. Ang ating pong Panginoong Hesukristo, sa krus po ng Kalbaryo, siya po ang nagtiis na walang bahala daw po ang kahihiyan at umupo siya sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kumbaga, pinaranas po ng ating Amang nasa langit na ibigay sa atin dito, sa ibabaw ng lupa, ang Panginoong Hesukristo upang maging katubusan po sa bawat isa sa atin. Na sa tuwing po tayo, tao, may pangangailangan at may pinaalala, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, kapag lumapit ka, didinggin ka po ng Amang nasa langit. Naupo po ang ating Panginoong Hesukristo sa kanan po ng luklukan ng Diyos na tumabi na siya po ang
pinapaging banal. Siya po ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos na magiging katubusan at kaligtasan ng buhay ng bawat isa. Kaya nga po sinasabi na igalang daw po natin. Igalang mo ang Diyos na tumawag sa'yo at mahalin mo ang nag-iisang Diyos na tumawag sa'yo. Tumakad kang kasama niya kasi kasama mo ang Panginoong Jesucristo. At eto pong pinagdadaanan natin pagsubok sa panahon ngayon na nasa ilalim po tayo ng Kwaresma ng Lenten season, ay makibahagi po tayo sa paghihirap po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At sa number 2 po, ano yung mga nagiging balakid po sa ating pong paglilingkod? Ano daw po itong mga balakid dito sa ating paglilingkod? Yan lang po bang mga pag-aalala natin sa mga iiwanan tayo sa mahal sa buhay? Dati po mahilig ako mga mag-chase ng mga bagay. Ano ba yung ibig sabihin ng chase? Naghahabol. Naghahabol ako sa pag-ibig, naghahabol ako sa lalaki, naghahabol ako kahit tahimik na parang gusto ko tong lalaking, parang ang bilis mong maano, yung ma-inlove ka kaagad. Parang gusto ko tong lalaking to, gusto ko tong parang maano kasi feeling ko ang ganda-ganda ko, makakrashan ka agad ako nitong lalaking. Parang nag-chase ka doon na parang gusto kong magkapera, gusto kong ganito, naghahabol ka sa pera. Parang pinaglilingkod ka ng Panginoon, doon ka naghahabol. Naghahabol ka doon sa mga bagay-bagay na kaya niyang ibigay sa'yo, na hintayin mo siyang bigyan ka, huwag ka maghabol doon. Kasi yun po ang ginagawa ko talaga. Yung parang kaya ko to. Kaya ko tong panindigin sa sarili ko kasi malakas ako. Pero hindi nga po. Dumating na po ako doon sa point na hindi ko na kaya, Lord. Tulungan niyo po ako. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng iba yung kalakasan. At doon po sa sagad ng free will natin, doon po tinitingnan ng Panginoon. At doon po nakikita ng Panginoon yung puso natin na sinusuko na natin sa Kanya. Ang tagal naman, ilang taong kapatid na sumuko sa Panginoon. Kinaya-kaya ko po yun. Na kahit po naglilingkod ako, sinusolo ko po. Parang independent ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi sabi ko, kaya ko to. Kahit parang, ang tawag nito? Nasa paglilingkod po ako, pero kinakaya ko pong mag-isa. Pero nito po, hindi ko na po kaya. Sabi ko, Lord, ibinibigay ko na po sa'yo. Ikaw naman, kasi pagod na po ako. So, ang ginawa ko po, hinarap ko na po yung panawagan niya sa akin. Kasi matagal niya po akong tinatawag na. Hindi ko po ito ginagawa. Kasi po, hindi ko alam kung anong gagawin ko. At parang nahihiya po ako nung mga una. Parang natatakot po ako. Sabi ko, mawawala sa akin. Tinanong ko pa nga po yung sarili ko noon. Sabi ko, pagka nagbago ako ng ganito, ginawa ko, hindi na ako gumawa na, hindi na ako naghanap ng pera. Sabi ko, meron ba tutulong sa akin? Sabi ko, meron ba sa akin magbibigay? Sabi ko, pag hindi ko to kinilusan, pag hindi po ako umano, wala sa akin magbibigay, wala sa akin makakaalala, wala sa akin mag-iintindi. Pero yun nga po, ibinigay ko po ng buong pagtitiwala ang puso ko sa Panginoon. Gusto ko pong makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko ngayon. Gusto kong makita na itong pinapagawa niya sa akin, na pinapaharap niya sa akin. Gusto ko pong makita kung gaano siya kadakila sa buhay ko. Sabi ko, ikaw naman, nagawa ko po yung parte ko. Pero wag nating madaliin ang Panginoon kasi inihahanda niya ang lahat ng bagay sa buhay ng tao. Ayun lang po, naghihintay po ako sa kabutihan ng Panginoon na ikaw naman sa katubusan ng aking buhay. Ikaw po ang maglaan at ako ang magsasalita ng mga bagay na gusto mong isalita sa tao po na makaranas po ng kaligtasan. Subalit ang Diyos po ang nangungusap. Ginagamit lang po niya ang aking buhay. Praise the Lord. At ano po itong mga nagiging balakid sa paglilingkod natin? Kung paghahabol natin sa mga bagay-bagay. Ito pong mga pride natin, pagmamalaki natin, ito pong ego, yung insecurities natin, parang meron tayong mga na-insecure ka dun, naiinggit ka dun sa ano na yun, sa tao na yun, sa bagay na meron siya, sa mga bagay na sa relationship, sa career, sa material things, yung mga napupuot tayo sa mga nakaraang buhay natin, sa nakaraan na pinagdaan natin sa buhay, yung mga hiya natin na parang ayoko mangyari sa akin yan kasi nahihiya ako, natatawanan ako ng tao. Nahihiya ako na wala akong kakainin. Nahihiya ako na parang maglingkod kasi nagigi akong mabait. Nagigi akong parang katawa-tawa. Na parang ang bait-bait ko na parang gusto ko yung mga rock and roll. Parang gusto ko na mga ganito yung ano tawag nito? Yung geng-geng. Yung mga paganyan-ganyan. Parang ganyan lang, Lord, ang gusto ko. Parang mga ang tawag nito? Praise the Lord. Yung parang gusto natin yung mga funky style. Kasi gusto natin lagi ng in. Pero yun nga po, kapag tinawag ka ng Diyos, yung mga ganyan mga kagustuhan mo, maaano ka sa kanila, parang nakakahabag pong tingnan. Kasi hindi nakakakilala sa Panginoon. Na lalo yung nakalubog po sa bisyo. Lalo po yung nakalubog sa mga bagay-bagay na
alam naman po nating mali. Alam naman po nating ikakasira ng ating sarili. Nilalakaran pa po natin. At doon po sa panawagan ng Panginoon, nagiging balakid po sa buhay natin. Yun po mga hiya natin. Na ayaw natin masasalitaan tayo ng ating kapwa ng mga ikakasakit natin. Kasi kapag sinalitaan nga tayo, tinawanan tayo ng kapwa natin, masakit. Pag tinawanan ka ng kapwa mo, masasaktan ka. Parang ayaw mong tatawanan ka kasi, sino kayo ngayon? Parang, sino kayo ngayon ha? Na pagsasampalin mo yung kapwa mo, parang ayaw mo ng gano'n kasi ang tingin nila sa'yo, astig ka. Tapos bigla ka naging manang, bigla kang nakapalda ka na, bigla ka nang nagbago, bigla ka nang nagsasanto rosaryo, bigla ka nang nagbabasa ng Biblia. Tinatawanan ka na ng mga ng mga kapitbahay nyo, ng mga diyan kasi iba ka na ngayon. Parang, banal na banal ka na ha, gaganyanin ka pa. Syempre, ikaw mahihiya ka. Maano yung parang nanliliit ka, gusto mo nilang pumasok ka na lang dun sa loob ng kwarto na madilim para magtago ka na lang sa kanila. Kasi nahihiya ka kasi tinawag ka ng Diyos kasi nagbabago ka na. Pero masasabi ko nga kapatid, sa oras na tinawag ka ng Panginoon, hindi ka makakatalikod. Wala kang magagawa. Talaga susundan mo yung path na yan. Hindi pwedeng, ka dyan, nakaista ka. Pag tinawag ka niya sa pangalan mo, yung pangalan mo mismo, susunod ka talaga sa Kanya. Babaguhin mo lahat sa sarili mo. Aayusin sa'yo ng Panginoon. At talagang dadalhin ka niya sa mga kahihiyan kasi babaguhin niya yung puso mo. Nakakahiya. Parang sasabihin na, ano ba yan? Nagsasalita na kayo ng salita ng Diyos. Dati parang lang naman yan dito. Parang Magdalena lang naman yan. Dati lang yung adik-adik. Dati lang naman yan dito mabisyo. Kasama nga lang namin yan ng isang araw. Nagiinuman kami. May picture pa nga kami yan eh. Dati nga yan na parang lang yan dito. Naisama ko na yan sa kwarto. Ganto ang yan. Pero sinama tayo ng Panginoon hindi lang sa ganung sitwasyon. At yun po palang mga nakaraan na yan ay magiging instrumento ng Diyos para maging buhay na patutuo sa buhay ng tao na kayang magbago ng buhay ng tao, ng ating pong Panginoon Jesucristo. At yung po mga nakaraan natin ay magiging po siyang parang kaliwanagan na lang din. Yung dun po sa kadiliman ng ating buhay, dun po natin makikita ang kaliwanagan na kaloob po ng ating pong Diyos na buhay sa ating pong mga buhay. So, sa oras po na tinawag tayo, mahihiya po talaga tayo. Parang, ang bait ko na. Nagdadasal na ako, nagbabasa na ako ng Biblia. Dati ang laman ng bag mo, parang mga may pang makeup ka pa, may lipstick ka pa, may mga mascara ka pa, may mga pabango, kung anong mga laman ng bag mo na mga, yung parang in ka ngayon kasi, hindi ako pwedeng mahuhuli. Hindi ako pwedeng maano to mga to. Ayaw ko. Kasi insecure ako. Kailangan. Mas maganda ako at nakakaangat ako dito. Pero sa oras na binago ka ng Panginoon, yung dating laman ng bag mo ng mga puro pampataray, lagi ng Biblia, meron ng mga pampahid na langis sa mga masasakit mong katawan kasi nakabili ka na ng langis. Doon, sa mga nagsasadyos, doon sa mga simbahan na may mga nagbibinda ng langis. So yun na yung mga pinaniniwalaan mo. May laman na rin na kandila at gusto mo na rin magsinti ng kandila. Nagbago na. Binabago ka ng Diyos. Bakit? Ginagawa ka na niyang tao. Hindi ka na doon sa kasalanan. Inaalis ka na ng Panginoon. At ang nagiging balakid sa atin pong paglilingkod, ayun pong mga pride natin. Ayan pong mga kayabangan natin. Yun pong mga inggit na. Naiinggit ako dun sa, na yun? Ang tawag nito? Naiinggit ako dun. Dapat meron din akong ganyan. Dapat ganito, ganyan. Nakakabili rin sana ako kung may trabaho. Kung hindi sana ako tinawag ni Lord. Kung hindi sana ako naglilingkod ngayon. Kung hindi sana ako dito nagsisimba-simba. Pinadadasal ako ng Panginoon. Kung di sana nagtatrabaho ako ngayon. Di sana nag-aaral ako ngayon. Di sana, pero hindi. Hindi mo hawak ang kalooban ng Panginoon. Hindi mo hawak ang kaisipan ng Panginoon. Sa oras na tinawag ka niya, aalisin niya yan mga karumihan ng puso natin. Aalisin niya yan. At yan po ang nagiging balakid sa ating buhay. Yung mga hinanakit natin, sa nanay natin, sa tatay, hinanakit ako. Ang sakit ng puso kung naghihinanakit ako sa mga taong ito. Kasi grabe ang ginawa sa akin. Kaya nagpapayaman ako para paghihigantihan ko sila dahil sasampalin ko sila ng pera kapag mayaman ako. Yan ang sinasabi, yan ang nasa mindset, yan ang nasa puso. At inaalis siya ng Diyos, yung mga balakid niya sa paglilingkod mo kapatid. Yung mga hinanakit mo sa kapatid mo, yung mga hinanakit mo sa mga nakagawa sa'yo na hindi balakid yan. Balakid. Alin pa, yung pagmamalaki mo sa sarili mo, nagmamalaki ako. Sino kayo ngayon sa akin? Nakakapagsalita na ako ng salita ng Diyos. Sino kayo ngayon sa akin? Para mga, nasaan ka? Nasaan ka nang naghihirap ako? Parang ganyan po. At yung mga galit, balakid po yan. Yung mga paghihiganti nga na, paggagaganti ako, ika-crush ko po kayo. Parang drag down ko kayo kapag sa oras na pinagpala ako ng Panginoon. Andito na ako sa paglilingkod. Yung parang, alright, andito na ako sa paglilingkod. Kapag pinagpala ako ng Diyos. Kasi sinasabi daw ng Diyos na, aayusin daw ang buhay, payayamanin ka daw, papayaman daw dito. Sa El Shaddai, nagpapayaman daw dito ang Panginoon. At
Yung paghihiganti natin, yun po yung balakid sa ating paglilingkod. At yun nga po, aalisin ng Panginoon yan. Dahil nakikita ng Diyos sa ganyang karumi ang puso mo, ganyan pala mga iniisip mo, nililinis ng Panginoon yan. Kahit makasalanan po tayo. Inaalis ng Diyos ikaw dyan kasi ayaw niyang mapahama ka. Kaya kanya niligtas kasi gusto kang bigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. At yung mga dati mong iniisip sa kapwa mo, yung mga dati mong balak na paghihiganti, nawawala yan. Pero binibigyan ka ng Panginoon ng pusong nagtitiis at nagtsatsaga sa harapan niya para mabata po natin yung mga paghihirap ng nakikibahagi tayo sa paghihirap po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Isipin po natin yan sa ating buhay. Naghihirap tayo ng ganyan kasi nakikibahagi po tayo sa paghihirap ng Panginoong Hesukristo at konting panahon lang yan. Hindi ka na paghihirapin ng habang buhay. Habang buhay pa. Praise the Lord, halos kalahati po ng aking buhay parang puro paghihirap at pagdurusa. Pero sabi ko sa Panginoon, hindi ko na po kaya, Lord. Ikaw na lang po ang kumilos sa akin. Bahala na po kayo. Inaalala ko po yung ganito, ayoko na pong mag-alala. Bahala ka na, Lord. Pero minsan sasabihin mo na talaga na ayoko na mag-alala, pero pagka ikaw na lang, solo ka na lang, praise the Lord, nag-aalala ka pa rin. Pero nandun ka na sa pag-alala, sa pananalangin. At ang Diyos naman ang gumagawa sa'yo kasi dahil ibinigay mo na sa Kanya, ang Diyos na ang gagawa sa'yo. At yung galit po natin na nagiging balakid, doon po sa mga taong nakagawa sa atin, binibigyan din po tayo ng kakayahan ng Panginoon na magkaroon ng karunungan at kaalaman kung paano ka makakapagsalita ng katotohanan para po ipaunawa doon sa kapwa mo na huwag nilang ulitin yung ginagawa nila sa yung pag-disrespect or hindi ka irespeto. Kasi ang hindi nila pagrespeto sa iyo ay hindi nila pagrespeto sa Panginoon. Ang Diyos po ang una nilang hindi nire-respeto. Yun po yun. At binibigyan po tayo ng kakayahan ng Panginoon na sumagot sa tamang pamamaraan na kung paano mo sila mabubuwal. Mabubuwal mo ang kalaban. Walang tatay yung kalaban sa harapan mo, kapatid. Ang mga nakaambang panganib sa iyo at pag pinagpala ka ng Panginoon, ang Diyos ang gaganti sa iyo. Hindi yung kayamanan na pag dumami yung pera mo, pagsasampalin mo yan, pinabariyahan mo yung 1,000 at inilagay mo sa plastic, sabay isinampal mo dun sa mukha ng kalaban mo. Talo ngayon, knockdown ngayon yung kalaban mo. Pero yun ba ang tama? Yung galit natin? Yun ba ang paiirali natin, yung galit na namumuo sa puso natin na parang hindi tayo makakapagsalita ng kabutihan ng Panginoon kung yun ang nangingibabaw sa atin. Subalit binibigyan po tayo ng karapatan ng Diyos na manalangin, lumapit sa Kanya at ang Diyos po ang maghuhupa ng lahat ng pain, lahat ng sakit na nararamdaman natin sa ating puso, lahat po ng galit, lahat ng kayabangan. Si Lord po ang magtutunaw niyan. At sa oras na iharap ka niya sa mundo, puro pag-ibig ang nararamdaman mo. Nakakaramdam ka ng pag-ibig ng Diyos kasi naganap mo sa buhay ng tao ang pinagagawa niya sa iyo. Amen po ba? At yun po, balakid po ito. Yung takot na sasabihin po ng ibang tao, ito po yung validation. Takot tayo. Nakakatakot naman. Baka mawalan ako ng kaibigan sa pagsunod ko sa Panginoon. Hindi na ako pupuntahan dito ng kasismisan ko sa bahay. Hindi na ako bibigyan ito ng ulam. Kasi naglilingkod na ako sa Panginoon, ay mawawala na kami ng connection. Ay nagsisigarilyo pa naman to. Ang oras namin, kapag tapos namin kumain, nagsisigarilyohan kami dalawa. Praise the Lord, kapatid. Aalisin ng Panginoon yan. Yung takot natin sabihin na ibang tao, yung validation. At lilinisin ng Panginoon yan. At yung kaibigan mo na hindi mo na nakakasama sa mga kalokohan mo, lalayo ng kusa sa'yo. Darating ang panahon, yan din ang lalapit sa'yo kung paano mo naranasan, na gusto rin niyang maranasan yun, yung naranasan mong kaligtasan. Amen po. Kaya sa ating pong paglilingkod, yan po yung mga nagiging balakid, yung marumi nating puso. Marumi nating puso. Pero pinalalakas po tayo ng Panginoon. Inaayos po niya ang lahat. At inihaharap tayong tagumpay ng Diyos sa ating pong mga kalaban. At ang Diyos din po ang nagbibigay ng karunungan at kaalaman kung paano ka magsasalita ng katotohanan sa kanila para mapabagsak mo ang kalaban mo. Amen po ba? At para maging mas malakas ka. Kasi sinasabi, nahihiya ka doon sa sasabihin ng mga tao sa'yo. Balakid po sa paglilingkod natin. Ay kung nahiya po ako. Kung nahiya po ako din sa mga taong yan, hindi po ako ngayon nagsasalita dito. Kung inangkin ko po yung mga kahihiyan sa buhay ko na parang iisipin ko pa ba itong mga to. Ang sabi ng Diyos sa akin, tumingin ako sa Kanya. Kung makapangyarihan ang pagtingin ko sa aking Panginoon, ganon din pala dapat ang pagtingin ko sa sarili ko na mahalaga ako. Kung mahalaga ang panawagan ng Panginoon sa buhay mo, mahalaga din ako sa Panginoon. So, yun ang tingnan natin yung sarili natin. Hindi sasabihin nila, tingnan mo yung sarili mo. Hayaan mo yung chismosa na yan. Chismosa lang yan. Naiinggit lang yan sa'yo. Hayaan mo siya na mainggit sa liwanag mo at lumapit sa'yo para maranasan din niya, magtanong
kung sino ang tunay na Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa buhay, kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Magtatanong yan eh, bakit? Paano mo nagawa yan? Paano nangyari yan sa'yo? Isa lang po ang masasabi ko, si Jesus Christ po, na kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin, papasukin po natin. Amen po ba? At yun po, hindi ko po ipinagmamalaki yung bagay na nagagawa ko po sa mga pagkakataon na ito. Kasi napakahirap din po. Parang halos durugin po ako ng Panginoon. Durugin po yung puso ko para lang po makapagbahagi. At sa lahat po ng aking pinagdaanan, parang yung lahat po ng pain, yung lahat po ng sakit sa mga karanasan ko, yun po yung pinaguhugutan ko ng mga pinagsasalita ko po dito. At ang Diyos po ang maluwalhati sa akin pong ginagawa. Siya po ang magsalita. Gamitin lang po niya yung buhay ko. Sinasabi ko nga po sa Panginoon, hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya mag-isa. Hindi ko kaya pagkawala siya. Hindi ko kaya na gawin itong solo lang ako. Pero mabuti po ang Diyos na lagi sinasabi, sasamahan niya po tayo. At sabi naman po dito sa Isaiah 1:18 po, kahit gaano daw po tayo karumi, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Amen po. So yung mga balakid po sa puso natin na marumi, kaya pong linisin ng Panginoon yan, yung paglilingkod po natin, na marumi po ang puso, na kaya po niyang alisin lahat. Kaya ka po niyang linisin, kaya niyang baguhin ang buhay natin. Hindi po pwedeng marumi ang puso natin, tinawag tayo ng Diyos, tapos pababayaan lang niya tayo ng ganun. Hindi po. Aayusin ng Diyos at bibigyan niya po tayo ng liwanag at kaligtasan. At sabi nga po, isa man daw sa buong sambahayan ang naglilingkod, ang lahat daw po ay naliligtas. Bakit naliligtas? Tamad naman manalangin itong mga to. Ako lang parang pray ng pray. Ako lang ba, Lord, ang dapat manalangin? Hindi po. Ikaw ang pagsisimula ng lahat ng bagay sa panalangin. Makikita sa'yo sa paglilingkod mo ang liwanag ng Panginoong Hesukristo at maaakay mo sila sa kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord. So magsisimula sa paglilingkod mo, kapatid, ang kaligtasan ng buong sambahayan mo. At ang pagputol ng sumpa sa buhay na parang namana po natin sa ating mga ninuno. Amen po. So, yun po, yan pong balakid, pero nililinis po tayo ng Panginoon. Sabi rin po dito sa John 1:12, datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Meron na po tayong karapatan. Amen po. May karapatan po tayo sa paglapit sa Panginoong Hesukristo. At kapag po tayo nanampalataya sa Kanya, bibigyan po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating pong Amang nasa langit. Kasi ang Diyos po na tumawag sa atin ay ang Diyos po na ating personal na tagapagligtas. Praise the Lord. At sabi po dito sa number 3, pagtayo sa panawagan ng Diyos. Paano daw po natin tatayuan ang panawagan ng Diyos? Paano mo tatayuan, kapatid, ang panawagan ng Diyos sa'yo? Pag tinawag ka ng Diyos, siyempre, yung puso mo ibinigay mo sa Kanya. Nagiging kang sunod-sunuran sa Panginoon. Naririnig mo ang tinig niya. Walang hindi. Kasi sa puso mo nangungusap ang Diyos. Sa puso mo. Binibigyan ng Panginoon ng karapatan na makalapit ka sa Kanya. Sa Joel 2:12-13 po, sabi dito, gayon man sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magpakababa kayo at huwag nang magkasala. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat siya'y mapagmahal at mahabaging Diyos, madaling magpatawad at hindi mapagtanim ng sama ng loob. Amen po. Eto po ang paraan ng pagtayo natin sa panawagan ng Diyos. Tayuan po natin yung pananampalataya natin sa panawagan ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng atin pong mataimtim na pagsisisi, mag-ayuno daw po tayo at manangis at magdalamhati. At manatili ka, kapatid. Anong pagsisisi? Sino ang sisisihin mo dito? Yung sarili mo, yung kapitbahay nyo? Sisisihin mo siya kung bakit ka tinawag ng Diyos? Sisisihin mo yung asawa mo? Hindi po. Tayuan po natin yung panawagan sa atin ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng pananatili natin sa Kanya. Manatili daw po sa ating Diyos na buhay. Maging matapang po tayo sa panawagan ng Panginoon sa mga pagsubok po nating nararanasan yamang. Ito po yung pagsubok na paghulma sa ating pananampalataya. At magi po tayong masayahin sa kabila po ng lahat. Huwag po nating ipagkait sa ating sarili. Yung pwede po tayo maging masaya sa kabila po na may pagsubok tayo. Totoo pong mahirap ang problema, anxiety and depression pag dumadanas po tayo ng mga problema. Hindi po yan maiwas. Kasi ang Espiritu
natin ay parang nananangis, humihingi po ng kabagan ng Panginoon. Kaya tayo pong tao na nagdumadaan sa problema, parang nalulungkot, nalulumbay po, nanlulupaypay tayo. Pero wag daw po nating ipagkait sa sarili natin na pwede pa po tayong maging masaya. Meron po tayong Diyos na pwedeng panalanginan, hingian ng tulong na, Lord, bigyan mo ako ng lakas na makaganap ka sa aking buhay. Huwag po natin ipagkait sa ating sarili, yung maging masayahin po tayo. At dyan po natin matatayuan ang panawagan po ng ating Panginoon sa oras po na malakas tayo. Pakita po natin na matatag tayo sa lahat po ng nararanasan natin sa ating buhay. At sa oras po na ang Diyos tinawag po ang tao, nagiging po yung matatag, nagiging po yung hinog sa panahon, hindi ang kayang gibain. Kasi ang pananampalatayang tinanim sa iyo ng Diyos ay hindi madaling manlupaypay. Ang pananampalatayang nilagay ng Diyos sa puso ng mga mananampalataya na kumikilala sa Panginoong Hesukristo ay ang mga lingkod na mananagumpay. Amen po ba? Mananagumpay po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya matatag po dapat tayo sa panawagan sa atin ng ating Panginoon at magkaroon po tayo ng pusong mapagpatawad. Magpapatawad ka na naman doon sa mga kasalanan ng mga gumawa sa mga kasalanan. Hindi po. Para po sa sarili nating kapayapaan. Maging mapagpatawad po tayo. Kung ang Diyos nga po nagpapatawad, maging mapagpatawad din po tayo. Sasabihin, hindi, gagantihan ko muna ito, saka ako magpapatawad. Uubusin ko muna sila. Pero habang ginaganyan mo yung sarili mo, lalo ka lang nahihirapan. Patawarin mo sila, palayain mo yung sarili mo, at hayaan mo na yung Panginoon ang gumawa sa Kanya. Bumalik sa Kanya ang ginawa Niya. Kasi hindi daw po sinungaling ang Diyos at makatarungan ang Diyos. Makatarungan po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kung ano ang ginawa sa iyo ng kapwa mo, yun din ang gagawin ng Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang paghihiganti, hindi sa mga kamay natin. Ang Diyos po ang gaganti para sa atin. At yung pong pagpapatawad natin, para po yun sa sarili nating kapayapaan. Hindi po yun para lang sa, tawag ito, para sa kanila. Sabihan ka man po nilang mahina, pero sa sarili mo, payapa na yung puso at isip mo. Nakakagalaw ka. At yun, ang kinaiinisan nila sa'yo. Kasi kahit anong gawin nila sa'yo, hindi ka bumabagsak. Hindi ka nanlulupaypay. Maliwanag ka pa rin, malakas ka pa rin, umiiyak ka lang. Pero yung pag-iyak mo, yan yung nagiging kalakasan mo. Ang sabi nga po, sa kahinaan, nandun ang kalakasan. Bakit? Nandun ang Panginoon umaalalay sa tao. Malakas ang tao kapag nandyan ang Panginoon. Malakas ka sa kabila ng kahinaan mo kasi kasama mo ang Diyos, kapatid. Amen po ba? At pagpapakumbaba po sa harapan ng Panginoon at yung pong pagsisisi natin, repentance, pagsisisi sa harapan ng Diyos sa lahat po ng nagawa natin pagkakasala. Paghingi ng tawad sa Panginoon na hindi po natin kayang mag-isa. Yun pong pagsuko. Siya na po yung pagsuko. Suko mo na yung lahat. Di ko na kaya, Lord. Pagod na ako. Ikaw naman. So sabi ng Panginoon, gawin mo itong pinapagawa ko at papasanin ko kung ano naman ang nais mo at ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. So gawin mo lang. Gawin mo. Dumikit ka sa source. Dumikit ka sa creator ng buhay at siya ang magbibigay sa iyo. Huwag mong pansinin yung mga sinasabi nilang distraction na magpapahina sa pananampalataya mo kasi ang Diyos na tumawag sa iyo ay ang Diyos din po na magpapatagumpay sa iyo. At magtiwala daw po tayo sa lakas na binigay sa atin ng Panginoon at huwag daw po nating pagdudahan ang kaloob ng Diyos sa ating kalakasan. Sa Efeso 3:12 po, ang sabi dito. Sabi po sa Efeso 3:12, na sa Kanya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay sa Kanya. Sa Kanya po tayo umasa. Ang lakas po ng meron tayo ay galing po sa ating pong Panginoong Hesukristo. Siya po ang nagbibigay. Sa kabila po ng kahinaan natin, yung mga pagsubok na pinagdadaan natin na para po tayong pababagsakin na, ang Diyos po ang sumasalo sa atin. May lakas po tayo nagmumula sa Kanya. Amen po ba? At magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay na nararanasan natin, maging pagsubok man po. Bakit po tayo magpapasalamat kahit pagsubok? Biyaya po yun ng Panginoon. Pinalalakas ka ng Diyos sa pananampalataya mo. Ay, puro na lang, Lord, pagpapalakas ng pananampalataya na lang nararanasan ko. Hindi ba, Lord, pwedeng pera naman? Parang pwedeng blessing naman? Hantayin mo, kapatid. Huwag ka magmadali. Excited ka ba, kapatid? Kaya yun po, magpasalamat tayo sa lahat ng pagsubok na nararanasan natin. Dahil, ang sabi po sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen ba na? For I know the thoughts that I think towards you, sabi ng Panginoon, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. For the plans, sabi ng Panginoon, alam daw po niya ang plano niya
sa atin. Huwag daw po natin siyang pangunahan. Kaya magpasalamat po tayong lagi sa ating pong mga nararanasan. Dahil yun po ay blessing in disguise ng Panginoon para sa paglago natin sa pananampalataya na binhing itinanim niya sa ating puso. At higit sa lahat, kapatid, sinasabi, hindi mo kailangan ng validation ng tao. Higit sa lahat, huwag mo daw pong sukuan ang buhay. Amen po ba? Sa John 15:4-5. Ang sabi po dito, sa John 15:4-5, praise the Lord. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Wala po talaga tayong magagawa. Amen po. Wala tayong magagawa sa harapan ng Panginoon. Hindi po natin kaya. Hindi natin kaya kahit titingnan ka lang ng Diyos. Sige, sagarin mo yung kakayahan mo. Sasagarin ka niya hanggang sa ilang taon lang kaya mo. Pag dumating ka na dun sa sagad ka na. Nanonood lang ang Panginoon sa atin. Naghihintay naman siya. Sa oras na pagbagsak mo, ay sasaluhin ka naman ng Panginoon. Kung tunay naniniwala ka na isinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, merong siyang gagamitin para saluhin tayo sa kapanahunan na ito. Sasaluhin tayo ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Papabayaan ka ba ng Diyos? Mahal na mahal ka niya? Iingatan ka syempre ng Panginoon. Kasi ganun tayo kamahal ang Panginoon. Hindi lang ako. Hindi lang ikaw. Tayo lahat dito sa buong mundo. Sa oras po na tinawag tayo ng Diyos, huwag po tayo manghimagod na sumunod sa Panginoon. Huwag po nating talikuran ang panawagan ng Diyos. Huwag po tayo magsarili. Huwag po tayo maghanap ng mga bagay na dapat nating hanapin. Harapin po natin ang Panginoon. Doon po tayo tumingin sa Kanya. Sa Diyos na nagbibigay at pinagmumulan ng lahat ng bagay. At ang Diyos po ang maglalaan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? At bago po sa ating konklusyon, ang sabi po dito, 1 Corinto 15:57-58, Datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon at yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Amen. Hindi walang kabuluhan ang ginagawa nating paglilingkod, kapatid. Hindi walang kabuluhan yung pakikinig mo ngayon. Hindi walang kabuluhan yung panunood mo ngayon. Kasi nagbigay ka ng oras sa Panginoon, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos. Gusto ng puso mo, gusto ng kaluluwa mo na makakain ka ng mga buhay na salita. Nauuhaw po kasi ang kaluluwa natin. So sa ginagawa natin ngayon, hindi po ito wala. Naglilingkod na tayo sa Panginoon ito kasi binigyan natin siya ng pagkakataon na makapasok sa buhay natin. At ang ating pong kaluluwa na nakakapakinig ng mga buhay na salita ng Diyos ay nagiging malakas. At nagkakaroon po tayo ng karunungan at kaalaman na ituturo ng Diyos kung ano po ang dapat natin gawin sa ating buhay. So nagkakaroon kayo ng personal na relasyon. So hindi yan wala, kapatid, yung ginawa mo ngayon, yung nanood ka, nakinig ka, narinig mo ang tinig ng Diyos. Hindi po ako ang pinakinggan nyo. Hindi po ako ang naririnig ninyo. Ang Panginoon po ang nangungusap sa bawat isa sa atin na bigyan natin siya ng pagkakataong makapasok sa buhay natin. Bigyan natin ng pagkakataong. Baba mo kaya yung kapatid yung binubuhat-buhat mo mabigat. Baba mo na sa Panginoon. Kasi ang Diyos na ang sasalo sa'yo. Ang Diyos na nahanda na nakaalalay na siya sa likod mo. Ibibigay mo na lang sa Kanya ng buong-buo yung pagtitiwala mo. Amen po ba? Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa Kanya mga buhay na salita. At sa conclusion po natin, sa gipit na katayuan mo, doon mo mauunawa ang tunay na direksyon ng buhay mo. Sa kahinaan, andun ang tunay na kalakasan. Ang binhi ng pananampalataya ay lumalago sa malawak na pag-unawa. Bukas na puso na handang tumanggap ng kaligtasan na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin po natin ang mga pagsubok na hain sa ating buhay at huwag po nating sukuan ang buhay na ito dahil ang Diyos na tumawag sa pangalan mo ay ang nag-iisang Diyos na tatayo sa harap mo at ipagtatagumpay ka sa laban na kinasasangkutan mo. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Sa buhay at kalakasan, Panginoon, na kaloob mo. Sa katagumpayan, Panginoon, ng kapahayagan mo. Ikaw po ang Diyos na naluwalhati sa mga oras na ito. Ikaw po ang Diyos na nangusap. Ang lahat, Panginoon, nakapanood, nakapakinig at nakarinig, Panginoon, ng iyong tinig. Pagpalain mo, Panginoon. Bigyan mo, O Diyos, sila ng katugunan sa kanilang mga kahilingan. Kapayapaan po sa puso't isip na nagugulumihanan. Ang may mga nararamdaman, Panginoon, at may mga inaalala sa kanilang lupang katawan, ay bigyan mo nga po, O Diyos, ng kagalingan
ng kaginhawaan, Panginoon, sa paghinga, ng kapayapaan, Panginoon, sa kanilang buhay, ng kagaanan, Panginoon, sa kanilang lupang katawan na inaalala. Bigyan mo, Panginoon, ng mga taong ito na nanood at nakapakinig, ang buong sambahayan, Panginoon, nila na naiwan sa kanilang tahanan. Ang pamilya, Panginoon, na nangangailangan ng awat habag mo ay magkaroon din po ng biyaya at pagpapala. Maging ang aking mga anak, ang aking buong sambahayan, Panginoon, na akin pong iniwan, ay ikaw po ang Diyos na magpala at maranasan, Panginoon, ang dakilang kahabagan mo at kaligtasan po ng kanilang kaluluwa. At ikaw po ang Diyos na maglaan ng aming mga pangangailangan, maging financial man, Panginoon, maging career man, Panginoon, maging source of income man, Panginoon, kahit ano po, Panginoon, na desire ng aming puso, ikaw po ang Diyos na maglaan para sa amin. Bigyan mo, Panginoon, ng clarity ang lahat na nagagawa sa buhay, na lahat, Panginoon, nagaganap sa aming buhay. Bigyan mo, Panginoon, ng enlightenment ang bawat isa sa amin. Karunungan at kaalaman, Panginoon, kung ano po ang dapat namin gawin. At ikaw po ang Diyos palagi, Panginoon, na maghari sa aming puso't isip at maranasan po namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoong Hesukristo. Amen po. Hallelujah. At maraming salamat, Panginoon, sa kapahayagan mong ito. Inaangkin ko po ang 100%, Panginoon, nakatagumpay na. Ito, Panginoon, answered prayer po kami sa prayers po namin ngayon. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailan, magpasawalang hanggan. Alang-alang po sa kalinis-linisang puso ni Maria, Panginoon. Basbasan mo, O Diyos, ang kapahayagan mong ito at ang panalangin mong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. God bless you po. Sa mga nanood, salamat po.